Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kailingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya David at De La Cruz, Leo at Celestina at Ana Maritiu, Rosemar Paming, Cecilim Rivera, Alex at Chi Magdaraog, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nery Santos, Aurora Silungan, Nante at Marisa de la Cruz, Michelle Esteban, Elma Laguador, June at Soli de Rosario, Lourdes Hilario, Dr. Marat Marito Lentino, Noel at Zeni Galvez, Jean Silungan, Vidal at Maria Taquerol, Ana Carmela de Guzman, Dr. Betsaida Banaag, Edgardo at Aida Cunanan, Celia San Felipe, Mates Mendoza, Alicia Arcega Viacrucis, Paul Resurrection, Renet David de Leon, Cesar Lolita Nicolas, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Marlo at Mary Grace Riano, Larry at Teresa at Ramon Valenzuela, Janet E. Pascual at Gindi ng ADB Community, Christopher at Janet Lo, Antonio at Victoria Sanchez, Mila Digonong, Reverend Father Pino Pengsulit, Bishop Dennis Pilarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, Bulacan, mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael at ng Barangay Cambaog, Bustos, Dito at Karen Berhel de Dios, Edwin at Josie Lazaro, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office and PMO, Mark Joseph Bailon, Mark John Gabriel Gutierrez, Mark Jason Sulit, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marfil, Nick at Evelyn Reliera, Pining Villanueva, Camille Lazaro Aquino, Jen Tamani, Rowena Billedo, Arman at Amy Isma, Architect Bernadette Edna de Guzman, June at Doris Pilejera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Dayan Bunag, Susan Lumaday, Pamilya de Tunhua, Emelita de la Cruz, Jim at Jonelyn Glenn, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Lorraine, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Dr. Unaisa Katrina Monera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Brihino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte at lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gayon din ng mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Bonifacio at Magdalena Aseñas, Samantha Osea, Capistrano Manlegro, Timoteo Orihuela, Jose Ingat, Aris Ann San Miguel, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chelo del Mundo, Marian Maravilla, Jojit Santiago, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Enrico Villanueva, Dito Soriano, Adriano Santos, Minda Saison, Renel Niño Laguador, Lucy Lita Paming, Feni Victoriano, Reggie Garcia, Jet Marcelo, Ricardo de la Obenia, Alvin David, Dr. Harold Dramil, Sam Ingal, Dave Mark Cruz, Neil Francis Navarro, Arthur Cruz, Danilo Francisco, Jean Claudia Nebres, Rowena Agbayani, Ruben Aguirre, Benjamin Miranda Jr., Carlin May Uquiza, Marco De Leon, Maria Victoria P. de Rosario at Pamilya, Daniel Babaran, Eliseo de Guzman, Presentacion de Guzman, Marvin Santiago, Danica Quijano, Dr. Juanito Rodolfo, Artemio Malgar, Minda Vista, Delfina Moraleda, Junice Gomez, Perdi Rosas, Roberta Labus, El Frances, Lizelle Parchamento, para sa karawan ni na James Emerson Faner, Sister Domiciana Tenorio, Dr. Alfredo Guevara, Chester Cedric Cruz, Dr. Joyce Gutierrez, Joey Rivas, Celine May Milencio, Bernardo Martinez, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo Celidonia, Bibiana Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Flor, Marisa, Celia, Rufo, Epifania, Andres, Roman, Maura, Protasio, Susana, Atanasio, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion,
Jaime, Teodora, Jose, Maricel, Brian Angelo, Enriqueta, Alejandro, Maximina, Domingo, Sofia, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Antonia, Antolin, Malu, Nemesio, Cesar, Minerva, Dennis, Alberto, Belenchito, Mark Jiwil, Purificacion, Gaspar, Marina, Juanita, Felino, Veronica, Evangelina, Edna, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, awan mo kami. Panginoon, awan mo kami. Kristo, papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nadagis ng mga kasalanan ng mundo,
sa amin. Ikaw na nagahis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong spiritong sa aming kumukupkup upang sulupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, nagpakilala ang Panginoon kay Elias hindi sa mga tandang nakagugulat o nakatatakot, kundi sa banayad na tinig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y, dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay tumigil. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas ka, Elias. Tinakpa ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpapangaral sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa lahat ng lupa, pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Sa ikalawang pagbasa, ipinahayag ni Apostol San Pablo ang matinding kalungkutan dahil sa hindi paniniwala ng mga Israelita sa katuparan ng pangako ng Diyos sa kanila. Sa kabila ng pagkakita na nila sa maliwanag na tandang siya'y kasama nila.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo sa katotohanan ng sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos ng kataas-taasan at pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakanin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi, samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya tumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumbog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapakita sa atin ng ating Panginoon ang kanyang ginawa na kababalaghan sa harap ng maraming mga tao, lalong-lalo na sa harap ng kanyang mga alagad. Kaya nga po ang mga alagad na ito ay nagpunta doon sa kabilang pupuntahan ng ating Panginoon. Subalit ang ating Panginoon ay nagpaiwan muna, nanalangin muna sa kanyang Ama at pagkakuwan ay dumating sa kanila sa pamamagitan ng paglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya nga po sumunod ang ating Panginoon, wala siyang daladalang bangka. Nauna na ang mga alagad na sakay at lulan ng bangka na ito na noon ay sinasalpok ng malakas na alon. Subalit ang ating Panginoon ay naroon lamang at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya nga po pagkakita sa ating Panginoon ang nasambit ng mga alagad, multo sapagat hindi nila alam na ang Panginoon ang mismong naglalakad na ito. Kaya nga po ang ating Panginoon ay nagpakilala pa sa kanila
Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Huwag kayong matakot, ako ito. Kaya nga po mga kapatid, sa mga Hudyo, napakarami sa kanila ang naghahanap ng mga himala, ng mga tanda, subalit sa ating pong mabuting balita, nagpakita ng malaking tanda ang ating Panginoon, sapagat wala pang nakapaglalakad sa ibabaw ng tubig maliban sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin, tayo tinatawagan ng ating Panginoon na sana makita natin ang tanda na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon sa pang-araw-araw na buhay. Kadalasan, kagaya ng nangyari sa ating mabuting balita, kinakailangan pa ng ating Panginoon ay magpakita ng kagilagilalas na mga tanda upang maniwala ang mga tao sa Kanya, upang manampalataya ang marami sa ating Panginoon. Kaya nga po walang pinagkaiba kapag ka po tayo ay may nababalitaan na mga lugar na kung saan ay merong nangyaring himala. Kaya nga po kapag halimbawa, nung dati, kapag ka po may nalamang naghimala doon sa lugar na ito, ang maraming mga tao nagpupunta roon. Kapag ka nabalitaan, yung lugar na ito may mga santo na mapaghimala, pumupunta yung mga tao papunta roon. Kaya nga po kapag may nabalitaan, yung lugar na ito, napakarami na ang gumaling sa pamagitan ng lugar na ito. Kaya nga po ang ginagawa ng iba, naglalakbay papunta sa banal na pook na ito. Kaya nga po mga kapatid, kuminsan, yung iba po hindi na legitimate. Bakit? Kasi kuminsan yung iba, tignan po ninyo, yung iba nakikita na lamang ito bilang oportunidad para umunlad ang kanilang buhay. Kaya po nung dati, nabalita, may nagsasayaw na Santo Niño. Kaya po napakaraming mga tao nagpunta kung saan nagsasayaw yung Santo Niño, yung imahen. Kaya nga po hawak-hawak ng isang babae, tapos tila baga nagsasayaw. Paano nga hindi magsasayaw yung Santo Niño? Yung mismong may hawak nagsasayaw din. Kaya nga po tignan ninyo, harap-harapan, nanlolo ko yung iba, pero yung iba naman, harap-harapan, napakadaling napapapaniwala. Samantalang meron namang iba, mga kapatid, yung po bang nagsasabi, sinasaniba ng Santo Niño, kaya po yung iba, nag-iiba ng boses, Kaya yung dati, meron pong nabalita, isang babae, sinasaniban daw ng Santo Niño, napakaraming mga tao ang nagpunta para makita ang sinasaniba ng Santo Niño. Tapos yung babae naman, nagsalita, pinaliit lang ang boses, ginawang parang bata, napakarami namang mga tao, bilib na bilib doon sa nangyayari. Kaya nga po yung iba nga, ginagawa pa, pinag-aaway pa. At ano yung pinag-aaway? Minsan, magsasalita yung babae, ako si Santo Niñong puti. Tapos masasabihin naman ng iba, mamaya-maya magbabago ng boses, ako naman si Santo Niñong itim. Kaya tingnan ninyo, iisa lang ang Santo Niño. Kaya nga po ginawa pang itim, ginawa pang puti. Walang itim, walang puti. Kaya nga po iisa lang ang ating Panginoon. At hindi naman, sumanib sa isang babae, lalaki si Jesus nung dumating sa lupa. Kaya nga kapag ka po sumanib sa isang babae, ginawa pang bakla ang ating Panginoon. At hindi naman, mga kapatid, hindi po pwedeng sumanib ang Diyos sa katawan ng bawat isa sa atin. Bakit? Hindi kaya ng ating katawan yung kadakilaan ng Diyos. Kaya nga po hindi po pwedeng mangyari yun. Pero napakarami sa atin kapag nakabalita ng ganito, nagpupuntahan tayo, laksa-laksa, naglalakbay para makita ang kagilagilalas na pangyayari. Subalit mga kapatid, anong sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Ang ating Panginoon, kahit sa mga simpleng bagay, dumarating sa bawat isa sa atin. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, sa ating mga naunang pagbasa, ano yung sinasabi sa atin? Yung isang propeta, nag-aantay sa ating Panginoon. Hinahanap niya ang ating Panginoon sa dumadagundong na hangin. Hinahanap niya ang ating Panginoon sa kidlat. Hinahanap niya ang Panginoon sa napakalalaking mga himala sa kanyang paligid. Pero ano po nangyari? Ang ating Panginoon ay dumating sa kanya at nagpadama sa kanya ng kanyang pananatili sa pamagitan ng isang banayad na hangin. Kaya nga po napakasimple pero nagpadama ang ating Panginoon ng kanyang pakikipisan. Kaya nga po araw-araw dumarating ang Panginoon sa atin
Kadalasan, tayo lamang ang hindi nakapapansin sa ating Panginoon. Kaya nga po habang tayo nabubuhay, ang Diyos ay dumarating sa atin. Sapagat ang Diyos ay ang Diyos ng buhay, kaya nga po ang biyaya ng buhay ay galing sa ating Panginoon. Kaya nga po habang tayo may buhay, ang Diyos ay nagpapala sa atin. At matapos ang ating buhay sa lupa, ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa atin kung tayo matatagpo ang karapat-dapat na pumasok sa kanyang kaharian. Kaya kailanman, hindi tayo nililisan ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kahit na hindi tayo magpunta doon sa mga lugar na sinasabing pinangyayarihan ng mga himala, araw-araw may himala ng buhay. Araw-araw, maging ang hininga mo ay himala galing sa Diyos, sapagat hindi ikaw ang nagpapahinga sa iyong sarili. Hindi ikaw ang nagbibigay at nagdudugtong ng buhay para sa iyong sarili. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin, at araw-araw may himala ng buhay na tinatanggap ang bawat isa sa atin. Sapagat hindi natin karapatan na tayo gumising at sasabihin natin, bukas mabubuhay pa ako. Hindi natin karapatan, sapagat ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, pinapayag din sa atin ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo dapat na makakita sa ating Panginoon kahit sa mga simpleng bagay, kundi sa ating mabuting balita kung paanong ang ating Panginoon inanyayahan niya si Simon Pedro, halika, sapagat sinabi ni Simon Pedro, kung talagang kayo yan, Panginoon, paparyanin ninyo ako. Kaya nga po naglakad din si Simon Pedro sa ibabaw ng tubig. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon ay palagi nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya. Kaya nga po kapag tayo ay nagkakaroon ng mga problema, nagkakaroon tayo ng mga suliranin, nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, tinatawagan tayo ng ating Panginoon, huwag lumayo, kundi lumapit sa ating Panginoon. Sapagat ang tunay na makatutulong sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kumisan, merong ibang mga tao, malaki na ang problema, saan pa hinahanap ang solusyon? Hindi sa ating Panginoon. Kaya nga po kapag po yung iba nagkaproblema, halimbawa nagkaproblema sa pera, ano ginagawa? Ang ginagawa, yung kokonti na nasa kanyang bulsa, ipambibili pa ng alak, inom ng inom. Bakit? Para daw makalimot sa kanyang problema. Nakalimot nga ba sa problema? Hindi. Lalo lang nagkaproblema. Bakit? Yung kokonti na meron ka, pinambili mo pa ng pambisyo mo. Kaya eventually, yung kokonti mo nawala pa. Kaya nga po kung titignan natin mga kapatid, hanap ka ng hanap ng solusyon, pero kuminsan hinahanap mo sa mali na pamamaraan. Kaya halimbawa mga kapatid, may problema ka sa iyong asawa, sapagat yung asawa mo tila baga nanlalamig sa iyo, o kaya naman tila nanlalamig ka na sa iyong asawa. Kaya ngayong iba ano ginagawa? Nagpupunta sa nightclub. Bakit? Para makalimot sa problema. Kaya nga po, hindi ka naman nakalimot, nadagdagan ka pa ng problema. Kaya kung ang problema mo, nanlalamig ang inyong ugnayan sa isa't isa ng iyong asawa, bakit mo hahanapin sa nightclub ang solusyon? Ang solusyon nasa loob ng inyong tahanan. Huwag kang lumayo sa solusyon para sa iyong problema. Kaya kapag kalimbawa, ganun din naman, nanlalamig ka sa iyong pananampalataya, ang solusyon hindi sa ibang sekta. Ang solusyon, hindi sa ibang relihiyon. Ang solusyon ay nandoon sa sarili mong paniniwala, sa sarili mong pananampalataya. Kaya kung nanlalamig ka sa iyong pananampalataya, magsumikap ka na mas lalo pang lumapit sa ating Panginoon. Magsumikap ka na mas lalo pang painitin at paigtingin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawaing banal patungo sa ating Panginoon. At sa bandang huli, mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, si Simon Pedro, nung naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, nakatingin siya sa ating Panginoon, nakalalakad siya, kaya nga po hindi kaya ng kanyang sariling lakas, pero sa kapangyarihan ng Diyos, nagawa niya ang tila baga isang napakalaking himala. Siya man ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Subalit nang si Simon Pedro, napansin niya ang hangin sa kanyang paligid, doon nagsimula ang kanyang paglubog. Bakit? Sapagat nawala ang kanyang focus, nawala ang kanyang paningin sa ating Panginoon.
Ang nakita niya ay yung panganib sa kanyang paligid. Ang nakita niya ay yung lakas ng hangin na po pwedeng magdala sa kanya ng takot sa kanyang sarili. Kaya nga po mga kapatid, ganun din ang nangyayari sa atin. Kapag tayo ay nakafocus sa ating Panginoon, meron mang problema, para tayong naglalakad sa ibabaw ng tubig, sapagat meron bang mga suliranin na gagawa natin ang paraan na kalalampas tayo na pagtatagumpayan natin sapagat katuwang natin ang ating Panginoon. Subalit mga kapatid, kuminsan yung iba sa atin, kapag ka po may problema, ano nangyayari? Na-out of focus. Nakakalimutan na ang tumawag sa ating Panginoon. Nakakalimutan na ang tumingin sa ating Panginoon. Kaya nga po doon nagsisimula ang sarili nating kapahamakan. Kaya nga po mga kapatid, wala itong pinagkaiba kapag ka po tayo ay nagmamaneho ng sasakyan. Kaya kapag nagmamaneho ka, nakatingin ka sa daan, nakatingin ka sa manibela, nakatingin ka sa dapat mong tignan. Tinitignan mo kung paano ka nagmamaneho, tinitignan mo rin yung dadaanan mo. Pero once na ma-out of focus ka, once nang iyong atensyon ay mabaling sa iba, doon pumapasok ang disgrasya. Bakit? Sapagat hindi mo na nakikita ang iyong daraanan. Kaya nga po mga kapatid, ganun din sa ating pananampalataya. Kapag nakatingin tayo sa ating Panginoon, mas lalong lumalakas ang ating pananampalataya. Pero kapag ipinako na natin ang ating pansin sa ibang bagay at nakalimutan na natin ang ating Panginoon, hindi ang Diyos ang dapat nating sisihin, kundi tayo ang lumayo sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, huwag tayong manghinawa na palagi ay tumingin sa ating Panginoon at tumingi ng tulong mula sa ating Panginoon. Sapagat kailanman ang nananampalataya sa ating Panginoon ay hindi pahihindian ng ating Panginoon. Ang nananampalataya sa ating Panginoon ay palagi kagyat na tinutulungan ng ating Panginoon anumang sandali ng kanilang buhay. Kaya nga kung papaanong sinabi ng ating Panginoon kay Pedro nang siya ay lumubog, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Ang sabi sa atin ng ating Panginoon, mas lakasan pa natin ang pananalig sa Kanya nang sa gayon, sa bawat nating paglubog, kagaya ng ginawa kay Simon Pedro, si Jesus ang humawak sa ating mga kamay, si Jesus ang sumagip sa atin upang muli ay ibalik tayo sa buhay ng ukol sa pananampalataya, buhay na nagtataguyod ng ating sarili patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sana tayong lahat na mga naririto, patuloy tayong mag-focus ng ating paningin sa ating Panginoon. Patuloy tayong magpalakas ng ating pananampalataya at sa bawat sandali ng ating buhay, pansinin natin ang bawat pagdating ng ating Panginoon. Patuloy tayo na manalig sa ating Panginoon at umasa na tayo tutulungan ng ating Panginoon sa bawat hilahil sapagat tayo nananampalataya sa ating Panginoon. Magsitayo pong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ko sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kay isa ng Ama at ng Anak, nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay kong muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa Amang Mawain upang kanyang patatagin ang ating pananampalataya, kaya't ating sambitin
Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa Papa Francisco at sa lahat at sa kalahi ni Pedro, upang sa gitna ng mga unos at pagsubok na dulot ng COVID-19, patuloy niyang magabayan ang bayan ng Diyos patungo sa ligtas na dalampasigan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga bansang nasa kahirapan, bunga ng COVID-19, upang kay Kristo nila matagpuan ang kapayapaan at kasaganaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga nag-aalinlangan at pinanghihinaan ng loob, upang makabalik silang muli sa panatag na pamumuhay na dulot ng pananalig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa atin na kung minsan ay nagkukulang sa pananalig, upang makinig tayo sa tawag ng Panginoon na lumakad ng buong tapang sa ibabaw ng dagat ng buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga yumao, upang makarating sila sa pampang ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Amang makapangyarihan, patatagin mo ang aming pananampalataya. Maiharap nawa namin na may pagtitiwalang mga unos sa aming buhay at magkasama ni Kristo, marating nawa namin ang pangpang sa pamagitan din niyang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya daw ang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwalang sani ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaibasan. Pinagpalaan na ay ito sa ngalan ng
Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabubuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Abang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami
sa hangin, mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nagalis Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos ang mabuti gawin at manang ang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo'y makakamtan. Ang iyong sarili
Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paggaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malulhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulutwas sa amin ng kaligtasan at magtangal sa amin sa duningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon.